Right, ito, chance na po natin ha. Sabay-sabay po tayo mga ka-reaction ha. Sabay-sabay tayong lahat. Say happy birthday to you. Happy birthday, Kinay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. O, ipapasok si Bram. Pasok. O, ang brother. Pasok ka, brother. Pasok. Si Senator ba? To you. Happy birthday to you. Pasok. Nandyan po si Harry Roque na ayaw niya si Amy Marcos. Nandyan po yung, yan po. Happy birthday. Nagkasama-sama na po yung mga... Ayun, nandyan po si Senator Marcoleta. Uy! Langsam slave in the gloria, in the gloria, in the gloria. Hey, Benedict! Langsam slave in the gloria, in the gloria, in the gloria. Oh, yan po mga reaksyon ha. Si Senator Marcoleta, si Doc Mata, o si Robin Padilla. Hindi ko po nakita dyan si Atty. Vic. Eperepep! Hurra! Ano yun, Jen? Langsam sa labor. Uy, na-budget man. Alam po ninyo yung siguro kapag dumating dito yung Vice President ng Netherlands or yung Prime Minister ng Netherlands, alam po ninyo ang medyo nasasaktan lang ako mga ka-reaction ha. Isang Vice President ng Pilipinas, dahil third world country tayo, hindi man lang po siya binibigyan ng courtesy dyan sa Netherlands. Yung mismong gobyerno ng Netherlands, hindi ko po nararamdaman na binibigyan ng kartesiya ang VP Sara natin. Hindi ko alam kung binibigyan siya ng special attention dyan, binibigyan siya ng libreng tirahan, pagkain, security, hindi ko po alam. Kaya dito mga ka-reaksyon medyo nasasaktan po ako dito sa gobyerno ng Netherlands. Kaya kapag dumating dito ang limbawa, ang Vice President ng Netherlands or Prime Minister, or kung wag po natin silang pansinin, pabayaan po natin silang pakalat-kalat sa kalsada. Hindi, yun lang ang napansin ko. Hindi ko alam kung binibigyan ba siya ng kortesiya, binibigyan ba siya ng special attention, special treatment bilang isang Vice President ng isang bansa. Hindi ko po alam mga reaksyon. Pero dito nakikita natin, parang simpleng tao lang sila dyan. Birthday o nasa karinderya lang. Literal na nasa simpleng kainan lang sila. Pero mga ka-reaction, hindi po yun ang usapan dito. Ang usapan dito, si Amy Marcos, ano bang pakay ni Amy Marcos kay VP Sara dahil magkaibigan sila? O kaya naman, mga ka-reaction, si Amy Marcos, ang pakay po niya talaga ay upang pagdating ng araw ay mailigtas niya ang kanyang kapatid sa tiyak na kapamakan. Mga ka-reaction, yan birthday ni VP Sara. VP Sara, happy birthday sa iyo ha. Huwag ka sanang magbabago sa lahat ng iyong ginagawa at sana lagi kang maging matatag. Huwag mong kakalimutan na naririto lagi ang Reaction TV page para suportahan at protektahan ka. Ba't naman kami huhulihin dito? Help me welcome Baka mauna ka pang the hulihin. Senator-elect Amy Marcos! Yes! Pakinggan po natin si Amy Marcos. In fairness po mga ka-reaction in fairness kay Amy Marcos, nag-e-effort po talaga siya mga ka-reaction. Ito po.
Ayan na. Ayan na. Nay, magmangkas na, magkin ka! Maupay nga ugto sa tanan. Yes! Taray ko, para matulaw, para bakato. Tuwa-tuwa ako makapiling kayong lahat. Lahat tayo, bendeng, bendeng. Higit sa lahat, narito po ako para sumabay sa ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang kaarawan. Ngunit narito rin ako para sumabay sa inyo for the first time. Alam ko na matagal na kayong pabalik-balik po rito. Yes! Walang kupas, walang kapaguran, walang pag-give up, tunay na tunay pabalik-balik upang lamang intayin ang paglaya at paglabas ng ating minamahal. Yes! Bring him home! Bring him home! Ng ating Vice Presidente Inday. Sinabi na niya, hayaan na natin yung Quadcom at impeachment na yan. Baliwala na yung pang-aapi sa akin at sa Vice Presidential Office. Basta iuwi natin ang aking ama. Katulad po ninyo, ako ay talagang nagitla, nagalit, naiyak nung tinangay ang ating Pangulo nung Marse 11. Sana totoo yan! Hindi ko matanggap at katulad ninyo, lahat kami ay biglang-bigla at talagang nataranta. Hindi ko ubos maisip kung anong maigagawa. Hindi katulad ninyo, wala naman ako sa ibang bansa. Hindi katulad nung iba, hindi naman ako maaring pumunta sa kalsada pagkat opisyal naman daw kami at bawal. Ngunit naisip ko, bilang senador, maglunsad ng pangkalahatang investigasyon para malaman ng Senado at ng buong mundo Yes! ang pangkalahatang paglalabag sa ating saligang batas, sa lahat ng batas ng buong mundo, sa batas ng Pilipinas, higit sa lahat, sa batas ng Panginoon na bawal ang pang-aapi sa matatanda at may sakit. Hindi tayo papayag sa ganito. Asahan po ninyo, may iba dyan na nagalit sa akin. Ang malalaking opisyal sa administrasyon, mga kamag-anak ko, pati ang aking kapatid ay galit na galit po. Bitayan na si Tore! Ngunit kung nagulat kayo sa mga pangyayari, Bitayan si Tore! ako nawalan ng loob. Pagkat para sa akin, nakita ko na ito. Linapastangan din ng aking ama at tinangay kami sa ibang bansa. Kung saan nawalay kami sa ating bansa. Bakit natin papayag ang partido dahil sa inyo nanalo pa rin tayo? Sa inyong lahat. Bring him home! Bring him home! Salamat, Bring him hindi home! niyo ako iniwan. Handa na ako na mag-isang mangampanya, mag-isa mag-house to house, mag-isa na iikot. Ngayon pala, hindi ako naulila. Hindi ako nag-isa dahil ang birthday girl natin, si Vice President Inday Sara Duterte, 10 ng DDS, 10 ng OFW, 10 naman narito ngayon sa The Hague ay sumama sa akin. Maraming salamat. Asahan ninyo ito, tuloy-tuloy po tayo at hindi tayo titigil hanggang maiuwi natin ang mahal natin. Tayong papayag, hindi ito laban lamang ng iisang kaso, kundi
kundi labang ng lahat ng OFW, lahat ng Pilipino na nasa ibang bansa, lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Kaya asahan po ninyo, tuloy-tuloy po natin to. Labanan natin ang impeachment kay VP Sara. Huwag tayo papayag ng tuloy-tuloy na pang-aapi. Hindi po tayo papayag ng ganito. Higit sa lahat, bring him home! Bring him home! Hanggang sa Maynila, lakasan ninyo ang sigaw, bring him home! Iuuwi po natin yan at sana marinig nilang lahat, pati ang aking kapatid. Maraming salamat! Mabuhay si Presidente Duterte! Mabuhay si Inday Sara! Happy birthday sa ating minamahal! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat po! Medyo nakaka-touch din po na hindi. Di ba mga ka-reaction? Kapatid niya eh. Kapatid niya yung presidente. Anong mission mo, di ba? Para masagip mo ang kapatid mo na hindi siya babanatan ni VP Sara pagdating ng araw. Kaya lang mga ka-reaction ng mga Duterte kasi hindi naman ganyan eh. Hindi naman po sila dalentadong tao. Ito, panggang po natin. Salazar, Attorney Michael Poa. Thank you. Okay. This is your second question. Ma'am, ano po ang reaction niyo sa ulat na ipapakancel ng gobyerno ang passport ni Atty. Harry Roque dahil sa warrant of arrest sa kasong human trafficking? Bilang isa sa mga kilalang taga-suporta ninyo, may nais po ba kayong ipayo o mensahe para sa kanya? Well, yes. Naawa ako kay Atty. Harry Roque dahil sa totoo lang, pakiramdam ko ay yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and syempre sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, no? At ang confident naman ako na sobrang galing na abogado ni Atty. Harry Roque na kaya sagutin kung ano man yung mga akusasyon, paratang or kahit ano man yung persecution na gagawin sa kanya. Ang advice ko sa kanya, actually wala akong advice sa kanya. Lagi pag nakikita kami, tinatanong ko siya kung kamusta siya at lagi ko siyang sinasabihan na mag-ingat siya dahil hindi titigil yon sa cancellation lang ng passport niya. Okay, last question. And last question po, after this visit po, may plano na po ba kayo kung kailan kayo babalik sa Pilipinas? Yes. Ang flight namin pabalik ng Pilipinas is either June 3 or June 4. At inaantay lang namin yung confirmation kung pwede ba talaga kami makabisita sa detention unit on June 3. Maraming salamat. Okay, thank you very much. So let's move on to SMNI. Please ask your question. Thank you, sir. Good morning, ma'am. First question po namin from SMNI. Ma'am, you previously mentioned one thing of bloodbath. Yes, sir. Yes. Mentioned Bloodbath. Pag-usapan po dito yung bloodbath. Pakinggan po natin mga ka-reaction ha. one thing of Yes, sir. bloodbath, Opo. which is why you pushed for impeachment prior to proceed. Could you elaborate on what you meant by that? And then, what should the public expect during the trial? And on a personal note, how are you preparing yourself emotionally and mentally for what lies ahead? Okay. Sige, unahin muna natin yung isa, sir. Nakalimutan ko yung second question pa. Ulit ko lang. Okay. Yes, ma'am. Okay. You Yes. previously mentioned one thing. Yes, sir. Unahin ko man yung balat. Okay, sige. To clarify, I think many misunderstood the word bloodbath and many didn't want to understand, refused to understand what it meant. We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned from the cabinet. And if it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. Diba? And so when there's a crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath, my bloodbath. So
I'm just sad that many people refuse to understand the context wherein I give statements. Second question. Yes, ma'am. What does the public expect during the trial? And on a personal note, how are you preparing yourself emotionally and mentally for what lies ahead? Okay. From the defense, the people can expect that they will do their utmost, their best in protecting the rights, my rights, as an accused in an impeachment trial, and they will do their utmost as well to answer the allegations, the accusations. They have prepared for this since 2023. And how am I preparing myself mentally and emotionally? Well, emotionally, I don't feel anything at all anymore about the impeachment, because the first time I heard it in November 2023, from the mouth of former Congressman Castro, I was already preparing for it. Physically, I prepare for everything by making sure that I get the 8 hours of sleep and the vitamins that the doctors recommend that I take. Ma'am, given that legal proceedings in the Philippines have been seen and highly politicized, do you believe fair trial is still possible in this case? For the impeachment? Yes, of course not. We already saw that they were trying to fish evidence from the budget hearing. As we heard former Congresswoman Kimbo say, let's stick to our plan. So there was already a plan of fishing evidence from that budget hearing. When they failed to get evidence from the budget hearing, they proceeded to investigation in aid of legislation about confidential funds, and yet it was only the Office of the Vice President that was invited to that hearing in aid of legislation. O di ba? Si Kimbo, stick to the plan, Kimbo. Kimbo, nasaan ka na ngayon? Anong plano mo ngayon, Kimbo? Natalo ka, no? Oh, di ba? Ang galing. And no other department was invited to speak about confidential funds. And what they did there was harass, threaten our staff from the Office of the Vice President. So you can see the pattern here. And then when they failed to get evidence from that investigation in aid of legislation, they proceeded to just file the articles of impeachment, from which we can see that there were 3 articles of impeachment that was filed wherein they did not follow the procedure. And there is a question as well about the verification, because how fast you get signatures of 300 plus congressmen in just a span of a few hours, wherein we question if the members of the House of Representatives who signed read the articles of impeachment. Ma'am, President Marcos Jr. said he doesn't want you to your reaction to this. As I said yesterday, our personal feelings and our personal problems are not important at this point. What is important at this point? What are the things that are important at this point is our country, the issues that we face, and of course our kababayan, ang taong bayan, just the Philippines, but the Filipinos abroad as well. Thank you, ma'am. Last question, ma'am. So, on a lighter note, ma'am, may I ask what is your birthday wish this year, ma'am? My birthday wish this year is for all Filipinos to be always healthy. Since that is something that money cannot buy, and
po sa trabaho ko when I was mayor, when I was vice mayor, hanggang ngayon, office of vice president, na kapag merong nagkakasakit sa pamilya, ay hirap at nakautang-utang talaga ang pamilya. Kaya I wish to God that He will grant all Filipinos worldwide good health. Habol ma'am, ano po, advance greetings na lang para sa Father's Day kay PRRD. Yes, I wish PRRD a very happy Father's Day, and I wish that he feels happy and proud of his children, and we thank him for his generosity to us, and we thank him for the time that we have with him in the detention center wherein he is just a regular, normal human being and not the mayor or the president. Okay, thank you very much. Next, Billionario News Channel, please. Yes, good morning po, Vice President Sara Duterte. Yeah, I'm Vic Villanueva from Billionario News Channel, and I have 3 more questions. Yeah, the first question is, Representative Laila De Lima once again moving the reading of articles of impeachment from June 2 to June 11, and according to her, the impeachment might not push through. Do you still believe that the Senate will push through the impeachment trial given that the presentation of the articles? At this point, sir, I really do not know if the impeachment trial will push through. But I told the defense team that they should prepare for whatever eventuality. And leave it up to the Senate to decide on the articles of impeachment. We do not know what will happen. What is important is that the legal defense team is prepared. The second one is, what's your reaction to Torres' appointment as PNP? Ay, sorry. That's my reaction, sir. Next question. Opo. Last question. Yun, sir. Okay, so this one. No comment talaga on the reconciliation kasi sabi ng allies na kailangan mabalik si Ang ganda po ng reaction po ni VP Sara kay Torre, ano? si former President Duterte for that to happen. Yes, that is the sentiment of the millions of Filipinos, not just in the Philippines but worldwide, no? That is their sentiment. But my stand is, whatever personal grudges that we have, whatever personal problems that we have with each other is not really important. What is important is that the administration focus on the problems that we see every day in our country. We want a better life, better Philippines for everyone. And that is the job of the president, that is the work of governments, and we want them to focus on that. And as I said, personal problems are so tiny in the universe of Philippines. Thank you very much. Next, UNTV. Hello, Madam. Any birthday message from the President po? And what's his message for your birthday? Si President Duterte. Message niya po for your birthday. Oh, did I ask him ba kahapon ma what his message is? Asa sinusulti niya? And by destiny. Oh yeah, I don't want. Wag man yung it's private wish for me. But I don't the question. Sa Philippine people. Yes.
Oo, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga kababayan natin na ang dami pong nagpapadala ng messages, ang daming gumawa ng videos, ang daming gumawa ng art cards, madami ang nagsiselebrate, hindi lang sa Pilipinas but around the world, kasama na dito sa Dahig, mga Filipinos from Europe and other continents who came here today to celebrate and to do the rally with us. And I am truly blessed because I am one of the few individuals wherein my birthday is celebrated around the world. And I am honored and I am very proud because of that. For your last outlet, Diretso Kamao, please. Ma'am, tanong ko lang po, as for now, gaano ho kalakas yung defense team ni dating Pangulong Duterte para ipagtanggol siya sa darating na September 24? Yes, opo. Naghahanda na po sila sa kanilang gagawin para sa September. Pero bago pa man umabot ang September, meron na rin silang mga ginagawa na nakapaloob sa Rome Statute para gawin na mapadali ang dismissal or ang release ni Pangulong Duterte na yun ang dasal nating lahat. Kagahapon, kinausap ako ni Attorney Harry Roque at meron siyang mga naisip na pwede pang gawin para magawa ng paraan ng pag-release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yun ay isa sa mga agenda ko sa susunod na mga meetings ko na kasama ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte. So ma'am, dahil nasa hot seat ngayon, kayo ni Senator Amy Marcos na kayo pa rin yung kakasama palagi. So ano yung masasabi mo sa mga ibang Duterte supporters na hindi pa rin pabor doon sa pagsasama niyo? Oo, hindi ko na pipilit sa mga Duterte supporters, no, dahil alam ko at nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman nila. Pero sa ngayon kasi, unang-una, kung makita ninyo, ay isa siya sa mga pinaka masipag tumulong sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa siya sa mga kasi stress sa pag-iisip kung paano ba mapauwi si dating pag-iisip ng mga paraan kung paano mauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa pa ay yung personal ko, no, syempre kung ikaw may kapatid na presidente or kahit anuman, kahit hindi kayo mga public officials, na kapag meron kayong hindi pinagkakasubuan ng kapatid, ay malungkot yon. Lalong-lalo na kapag hindi ka kinakausap. May awa ka kaya. Kaya parang okay, sige, kung hindi ka man kausapin yung kapatid mo or hindi kausapin yung kapatid mo, pwede mo, you have a friend in the office of the vice president. Ma'am, ito po, meron ang mga nakasampang kaso doon sa kasakyan natin na sa pagpapaalis kay pagkidnap, sabi mo pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa yon sa mga tulong ni Senator Amy, no, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong ginawa niya ang hearing ay lumabas doon na nagsabuatan talaga sila sa paghila, pagkidnap, pagdukot kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas at hinatid siya dito sa The Hague. At merong chairperson's report na sinabit niya sa ombudsman na kami ay nagdadasal na sana ay maakyat or ma-file na yung mga cases dyan sa ombudsman doon sa mga tao na kaparte o kasama sa illegal na pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat, ma'am. Yes, oo po. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kababayan natin sa kanilang well wishes, sa kanilang mga regalo, sa kanilang mga darasal. At sana ay kayo din
ay mabiyayaan noong lahat ng wish ninyo sa akin ay sana ibigay din sa inyo ng ating may kapal. Thank you very much. That ends the press interview. Thank you. So, for the Alright, mga kareaksyon, yun po ang ating President Sara Duterte. Oh, may kukontra? Oh, bibigyan mo kontra. Siya po ang ating President Sara Duterte. As soon as possible, di ba? Maraming salamat muli sa pagsama niyo sa napakaganda reaction video nito. Mga kareaksyon, 511,000 subscribers na po tayo. Strong subscribers. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. May malaking katanungan pa rin sa akin, di ba? Ano ang dahilan ni Jaime Marcos para bumubuntot-buntot pa rin kay BP Sara? Di ba nanalo na siya? O kailangan mag-ingat si BP Sara, di ba? Yun lamang. Wala namang problema kaya na maging associate vice president. God bless you all. Shukran.